welcome to my mini vlog! As you can see, kay aga-aga ako ay naglilinis ng aking mini store kasi mga mima may bumili. Tapos napansin ko madumi na ang aking table. And then, pagsilip ko sa ilalim ng aking table, ang daming dumi ng butike. So for the linis ng person, kabubukas ko lang din dyan sa aking mini store mga mima bells ko. Wala pa akong hila-hilamos dyan. But it's okay mga mima kasi wala naman tayong naargabyadong tao. Charis! So yan, nag-start ako magpagpagpagpag ng mga gamit dyan sa aking table. Inalis ko yung mga lalagyan ko ng mga asukal para naman mapunasan ko rin yung ilalim. Sus ko po, mima, ganyang oras may mga naglili parang mga lamok, kaloka. Matagal-tagal din mga mima na hindi ako nakapaglinis sa aking mini store. May isang buwan yata, puro walis-walis lang ako pero yung punas-punas parang 1 month yata akong di nagpunas-punas. Ang ibig kong sabihin sa paglilinis mga mima, talagang babalik ta rin ko yung mini store ko. Ganun, kaya matagal din akong di nakapaglinis, may 1 month. Kasi syempre nakakatamad din, diba? Ngayon, pagpunas, walis lang muna ang gagawin ko. Hindi ko muna siya babalik ta rin at wala rin ako sa mood. Tamang linis lang muna ng very light. Kapapalengke ko lang din kahapon mga mima. Kahapon nakapaglinis-linis din ako ng very light lang din. Pero syempre, another day, another kalat na naman. Maraming pinagtakipan ng soft drink siya sa mga gilid. Yun yung mga kukunin ko, pupulutin ko isa't isa yon. Meron akong maliit na karton dito mga mima para kapag may bumili ng soft drinks, dun sana ilalagay yung mga takip ng mga soft drinks. Yung tansan mga mima bells ko, pero siguro hirap na hirap i-shoot dun si Kuya Sander at si RJ basta may bibili ng soft drinks. Laging nasa lapag yung mga tansan, kaloka. Kakaiwara dagita nga tansan. Yun naman yung mga pinupulot ko isa-isa mga mima kasi yung mga tansan nandun sa ibabaw ng mga case ng soft drinks, ng Red Doors, ganun. Kahit anong bilin ko sa kanila na kapag may bumili ng soft drinks, yung tansan idiretso na doon sa may karton para hindi na maging kalat. Pero wala, ako na lang napapagod kakasabi sa kanila. Hinayaan ko na lang mga mima kaysa mas stress ako kasi hindi naman 24 hours akong tindera dito sa aking minister mga mima. Minsan pinagtitinda ko rin talaga sila. Syempre mga mima, hindi rin naman ako lagi dito sa bahay para kapag wala ako, di meron taga-tinda, diba? Hindi na ako kailangang magsara. Kung napapansin nyo pala mga mima bells ko, nasa loob yung lagayan namin ng sapatos, dati ang pwesto niyan doon sa salas. Ang problema, si Bebo, lagi niya nalang inaalis yung hirap-hirap niya ikabit mga mima. As in, pag napansin niya yung shurak na yan, ay baklas talaga lahat sa kanya yan. Tapos yung mga sapatos, saan niya pa itatapon? Nandiyan inatapon niya sa labas, ilalagay niya sa ibabaw ng TV, yung mga ganun. Parang 1 week din namin naging routine yung gano'n. Sisirain niya, aayusin ko naman. Sisirain niya, ayusin ko naman. Ay, sus ko po, mima, na-stress ako. Kaya ayan, nilagay ko na lang sa hindi niya maabot, which is dito sa tindahan. Kasi sa edad naman ni Bebo mga mima, kahit anong salita ko naman doon, kahit anong sabihin ko doon, hindi ako maiintindihan noon. So ako na lang nag-adjust. Ganyan talaga tayo mga mima bells. Kesa ma-stress, gumawa ka na lang ng paraan. O, diba? After kong magpunas-punas, nagwalis-walis naman ako ng very light. Konti lang naman yung walisin ko mga mima dahil as you can see, maliit lang ang aking mini store. At sabi ko nga, very light lang din talagang paglilinis ko kasi kung talagang babalik ta rin ko yan, lahat ng mga debote yan ilalabas ko para mawalisan kong mabuti and mapunasan na rin ng basang-basahan. Tapos lahat ng nakikita nyong alak na yan, aalisin ko din yan sa kanyang lalagyan, pupunasan ko, ganun din yung mga noodles. O diba nakakatamad, masyadong matrabaho. Kaya ayan, tamang punas, walis na lang muna tayo. After ko sa aking mini store, dito naman ako sa aming pinaghigaan. Dito naman ang aking aasikasuhin. Tayo ay magtitiklop na. Ay, ako lang pala mga mima bells ko. Bakit pa sinasali ko kayo? Hindi nga rin namin nagamit yung mga kumot namin kagabi mga mima dahil napakainit. Tignan nyo. Nakatitiklop pa rin sila. Eh di ayan, ibabalik ko na lang din. Mabilis lang din naman magligpit ng pinagtulugan mga mima bells ko. Konting pagpag lang ng mga kumot, unan, o jiva. Pero sa totoo lang, wala talaga ako sa mood magkikikilos ngayon. Ewan ko ba kung bakit. Pero dahil gusto ko na lang maging masinop tong sala namin, itong pinaghigaan namin, yung aking mini store, sige go, kilos na lang din. Ang pangit naman kasi mga mimang, wala ka na nga sa mood, ang dumi-dumi pa ng paligid, di ba? At saka tayong mga mamshis, hindi uso yung wala-wala sa mood. Dapat kikilos at kikilos pa din. Anyways, mawalan man tayo sa mood, dapat good vibes pa rin tayo. So ayan, after kong ibalik yung mga kumot namin na hindi naman namin nagamit kagabi mga mima bells ko, isununod ko na rin yung aming mga unan. Kung napapansin yung mga mima bells, ang aming bed cover, bed sheet, at saka yung pundan ng unan ko is pang bata si Luffy. Pero hindi dahil sa aking mga junakis. During pregnancy ko kasi mga mima bells, nabitan ko talaga si Luffy. Kaya naman bumili ako ng bedsheet, 2 pares. Yung isa mga mima, color yellow. Malamang nakikita nyo na yan sa mga mini vlogs ko. Tsaka parang ang saya-saya kasi ng kulay niya mga mima. Buhay na buhay ganon. Gusto ko dati yung mga ganyan. Yung masasaya tignan sa mata, ganun. Sa sobrang hilig ko kay Luffy,
wala na. Hindi ko na ginamit yung iba kong mga bedsheet, yung mga bulaklakin, yung mga ganun. Basta yung yellow at blue na lang talaga mga mima ang pinagpapalitan ko. Kaya nga yung malaking foam ko mga mima, si Lupi rin ng bed cover niyan. Kaya yung isang maliit ko na foam, gusto ko rin sana pag bumili ako ng bed cover, si Lupi din. Kaso wala pa naman ako makita online mga mima na katulad niyang aking foam na malaki. Pero kung wala na talaga siguro kahit ibang kulay na lang, basta si Luffy pa rin. Oh, Jiva! So, ayan mga mima, ganun-ganun lang tapos na ako sa pagtitiklop. Konting pagpag na lang dyan, and then tapos na tayo. Ay, ako pala mga mima, tapos na ako maglinis dito sa aming pinaghigaan. Bakit ko pa laging naisasama kayo? Wala pala si Kuya Sander at si Bebo niyan mga mima. Pinalabas ko sila para naman kahit papaano, makapaglinis naman ako ng dire-diretso. Sa bagay, kapag ganyan naman na alam nilang ako'y naglilinis, hindi naman sila yung paspasali. Kaso nga lang syempre, di ba mga mima, mas nakakaganang maglinis ng bahay kapag alam mo yung pag ikaw lang mag-isa sa loob, ganun. At saka mas napapabilis na rin ang aking trabaho. And basta nasa mood ang Kuya Sander, talagang inuutusan ko siyang ilabas niya yung kapatid niya. Para na rin makapagpapawi sila sa labasan bago sila maligo. Ayan, sakto pagkatapos kong maglinis ng aming pinaghigaan, dumating na yung magkapatid galing sa labas. At dahil ako'y busy pa nung pinunta ni Kuya Sander dito sa loob ng bahay si Bebo, ayan, pinanood niya na naman ng cellphone. Bad trip na naman si Bes, paano mahina ang signal? Ayan, ibinato ang kanyang laruan. Kaloka talaga tong batang to. Kanino kaya nagmana ng temper? Charis! Malabong sa akin mga Mima Bells dahil pasensyosa akong babae. Charis! No, mamati ka magic! Wala pala ulit short dyan si Bebo mga Mima Bells kasi ganyan talaga sa umaga, pinapahanginan talaga namin na kanyang wet packs para naman kahit papano hindi nakababad sa diaper. Actually, naka-short talaga yan kanina. Inalis yung diaper niya tsaka siya sinortan. Pero siguro umihi na lang din ang umihi yan. Kaya ayan, hindi na siya ulit sinuotan ng short. At saka carry lang yun mga Mima at maliligo na rin naman maya-maya yung si Bebo. So ayan, tapos na ako magwalis-walis. Malinis na naman tignan ng aming bahay mga Mima Bells. Iguguluhin na naman si Bebo na malinis na bahay. Sa ngayon kasi mga Mima talagang mas makalat si Bebo kaysa kay Kuya Sander. Kaloka. At saka kung magkalat man si Kuya Sander, napagsasabihan ko naman na iligpit niya yung mga kinalat niya. Pero si Bebo, sus ko po, mag-aaway kayo. Mag-aaway lang kami mga Mima kasi hindi niya naman ako maintindihan. So for our lunch Mima Bells, meron kami ditong Gigi, pritong galunggong, at saka meron din kami ditong fried talong, yung bilog to mga Mima Bells ha. And then, meron din ditong niluto na pinadaanan ng konti sa mantika na dilis at saka dried hipon. Sayang nga may kamati sana to, perfect, kaso wale. And then, the toyo mansi, sausawan ng ating Gigi at talong. And then, nung merienda time naman mga Mima, o Jiva, merienda time na agad. Nagprito naman ulit ako ng walang kamatayang turon hanggat may saging sa Nueva Ecija, magtuturon ako. Nakadalawang salang ako ng turon yan mga Mima, natigli 5 piraso bawat salang. Iniluto ko na lahat para wala nang stock sa ref, mauubos din naman yan. Kasi mga Mima parang medyo nabasa siya sa ref, o kaya ganyan yung pagkakaluto, nakakainis nga, hindi kasing perfect ng luto ko last time. Anyways, turon pa rin naman siya. Wow. So ito na Mima, ang lahat ng aking nailutong turon. O Jiva, okay pa rin naman ang itsura niya, tsaka ganun pa rin naman yung lasa niyan. Nung gabi na mga Mima, inaya ko si Kuya Sander na magpunta sa Patay. Dito lang to sa may taas ng bahay namin mga Mima. And then sa daan, nung papunta pa lang kami sa Patay, nakita ko naman tong dalawa kong pinsan na babae. So inaya ko, for the go naman sila. Nandyan din kasi si Mother mga Mima, kaya nagpunta ako tapos plus pang malapit lang sa bahay namin. Konting kembot lang yan, siguro mga 35 na split. Sabi nga ni Mother, pakita mo naman ako sa camera. Sabi ko mag-focus ka sa goal mo. Nag-office kasi siya niyan mga Mima. Ayan, nasilip pa nga. O, Jiva. Then, syempre, habang kami dito ay nakatambay, pumapapak naman kami niyan ng mga cornic, mani. Inabot nga ako ng pakikiramay dyan mga Mima ng 1 a.m. in the morning. Itong mga dalagang kasama ko, mga 12, umuwi na rin sila. May mga nagsidatingan din kasi mga Mima na close ko, yung mga taga rito lang din sa kalapit bahay namin. So, for the stay yung person. And then, sumunod din yung aking biyanan na babae. Kaya naman, hindi rin kami iba-iba dyan. So, yun lang muna mga Mima. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye!